are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you, persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Dahil sa madaling na, kapagpala namin Diyos, salamat sa pagkakabasa ng iyong salita. Sa ako ito, salamat din sa presensya po sa aming pagkakitaan, maging sa mga patutuan na aming narinig, Panginoon, sa namin po sa inyo. Patuloy mo po magbibigay ng gabay, pagpapala, Panginoon, sa mga anak mo po, Diyos. Kami sa pa, Diyos, kami nga po ay sama-sama natin sa inyo. At humihingi na naman, Panginoon, ng mga wisdom po na amin po sa amin po mapapag-aralan na sa lindaw po, Diyos. Humihingi po rin ang inyong pulingkod, Panginoon, na siyang mag-atin ng inyong pagpinusahan. Tuwa po, Panginoon, ay aming hinihingi sa namata sa pangalan ng Jesus. Amen. Tulong tayo. Sa yung verse number 13, ano po, pagkita niyo po yun, talakay na po natin yan. Now, ye are the salt of the earth, but if the salt have lost savor wherewith shall it be salted, it is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden underfoot. Amen. Okay. Now, ating po pag-aaralan kayo, mga kapatid, it's about persecution. Ikaw po'y natutuya dahil sa iyong mananampalataya. Na ikaw po, mga kapatid, ay sabihin natin na ay clear na yung persecution sa atin ngayon. Sabihin na ay insulto ka lang. Pinagtatawanan. Pero yung pinag-usapan ko dito sa Bible, na nalasabi ng Panginoon tungkol sa persecution, ay hindi mo ganun lamang. Kundi ito po yung persecution na ikaw ay hihiwalay sa iyong pamilya, na ikaw ay papatayin sa iyong paniniwala, na ikaw ay talagang nasasaktan dahil sa iyong paninindigan sa iyong Panginoon. Yan po ang persecution na sinasabi ng Bible. Pero ganun pa man, mga kapatid, nasa kapanahonan po natin ngayon, meron mga tao, pinagtatawanan tayo, dahil bakit na tayo Bible ng Bible? Di ba? Amen? Bakit na tayo nagpapalit ng relihiyon? Nabastagan daw tayo daw sa ating kinagisnan na relihiyon na ngayon ay ating pinalitan. Ano po? Na meron mga young people minsan, sa maganda ng church, ayaw na ating paatinin. Dahil hindi naman daw siya Katoliko o anuman, kanilang pong relihiyon. Ano po? Meron din mga asawa na pinagpapawalan na po na gumano. At wala naman daw mapapala dyan. Di ba? Sa kumang ganong klaseng persecution, mga kapatid. Pero bakit po na po, mga kapatid, dito po sa ating nabasa, ito po yung bahagi ng sermon ng ating Panginoon. Sa kabila po ng word of persecution, ginamit pa rin ng ating Panginoon yung salitang blessed. Amen? Napansin niyo ba yan? At sinabi niya po rito, mga kapatid, sa verse number 10, blessed are they which are persecuted. Kaya, yung word na blessed dito po, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon, kung inyo pong titignan niya sa definition po ng blessed or blessed, ang sabi niya na yung blessed na yun ay supremely blessed. So hindi lang basta siya na blessed, kundi may supreme pa po. Alam niyo naman mga kapatid, di ba? Bibili ka na pizzahan ba yun, may supreme? Mas mahal yan, kaya na sa Hawaiian. Di ba? Pero pag bibili ng mga magagandang klase, mga sabihin natin, pinakamahal, supreme ang tawag yan. At saka yung gabi, dito po sinasabi na sa atin na hindi ka lang basta blessed, kundi you are supremely blessed. Yan po. Isa pa po, yung salitang
Actually, ginamit din po yan sa salitang bless. At meron pang isang salita na ginamit po rin dito na bless ay yung pong salitang happy. Amen? Amen? So may tatranslate natin, yung sinabi ng Panginoon dito sa verse number 10, happy are ye when you are persecuted. Amen? Sa madaling sabi, mga kapatid, tingnan po natin, ang persecution po, kung ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, dapat po ang persecution lalo mo wini-welcome. Di ba? Minsan na tayo, pero mga Kristiyano, mga kapatid, pag na-persecute ang nangyayari po, imbis na lalo lumapit sa Panginoon, nalalayo sila. Yun ang malungkot. Di ba? Samantalang sinasabi ng Panginoon, blessed are ye when you are persecuted for righteousness' sake. Kaya lang naman tayo pinagtatawanan, di ba, for righteousness' sake? Na, meron mga tao pa, mga kapatid, may kayo mga bati. Nagati na lang kayo ng umaga, atin pa rin kayo ng hapon. Atin pa kayo ng Wednesday. Atin pa kayo ng special services. Bakit kayo ganyan? Bakit ang haba-haba ng mga services nyo? Kung isa kayo ng alas 3:30, tatapos kayo ng alas 12, babalik kayo ng alas 3, tapos kayo ng alas 5. Na pag medyo marami po ng testimony, tumapa ang preaching, maakot na alas 6. Yung ay ganun ba? Na, hindi namin ako, dapat persecute na tayo. Ang sabi nga ng Panginoon, pag ikaw ay nakakaranas ng ganyan, dahil yan ang kadahilanan dahil sa aking katuwiran, maging masaya ka. Amen? Na, sa ibig sabihin, the more we are being persecuted, siyempre, the more we are supremely blessed. Di ba? Amen? Na kaysa naman mga kapatid, hindi kayo napahamak o natuya dahil sa maling ginawa mo. Mas pangit naman yun, di ba? Hindi ba nila natuyain ka dahil sa dahilan mo ay ang Panginoon? Ayun po. Na kaya dito, meron mga Kristiyano na minsan, they lost the desire to serve God because of persecution. Hindi na lang ako maglilingkod sa Panginoon dahil sa mga persecution. So, sabi ko nga po sa inyo na yung membership po natin, hindi na sa membership ng church po kaya napakadali. Tumanggap ka, mapapaptize ka, member ka na. Pero ang tanong, paano pag dumating yung persecution? Amen? Di ba? Kaya yung ating church, mga kapatid, kung titignan po natin, paano kaya ang mangyayari sa Bible Baptist Church sa Manila kung tayo po ay mag-undergo muli sa isang severe persecution? Amen? Now, kung babasahin po natin ang aklat ng mga gawa o Acts, tignan po natin sa Acts chapter 4, verse number 15. Acts 4:15. Okay, ito kayo? Wala ka. Tertin mo na, umpisa na natin sa tertin. Sabi dito, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were unlearned and ignorant men, they marveled and they took knowledge of them that they had been with Jesus. Kalagaran po, yung dalawang pusalis ng Panginoon, si Peter at si John. Parang sabi gano'n, ba't ang gagaling magsalita nito? Ano bang mga natapos nito? Na pinagtanong-tanong nila. Tapos nakita nila, mga kapatid, na itong mga nangangaral mga sa harapan nila ay mga hindi nakapag-aral at bukod sa hindi nakapag-aral, ignorante pa. Amen? Pero hindi nila makapaliwanag yung katalinuhan ng dalawa. Ito po yung sabi ko po sa inyo, pero mga gift of preaching. Amen? Kaya, sabi nito, they marveled and they took knowledge sa pag-alaman nila na itong dalawang ito, kasama pala ni Jesus.
na meron na kayo Christian araw, ang title po niya na yung With Him. Tinawag ko yan ng With Him Principle. Siyempre, mga kapatid, kung sino kasama mo, nagiging ganun ka. Tama? Pag napasama ka sa mga manunulugan, mga papaero, mga sugarol, mga mahilig sa kamunduan, magiging ganun ka. Amen? Pero dahil itong mga ito, kasama lagi si Jesus, napapakalaw nila na napakagandang mensahe. Na ang mga kausap nila dito, mga kapatid, na hindi ordinaryong tao, mga philosopher, mga matataas ang pinag-aralan, mga pariseo, mga abogado, mga kapatid. Napakalaman lang nila na they had been with Jesus. Okay, verse 14. And beholding the man which was healed standing with them, they could say nothing against him. But when they had commanded them to go aside out of the council, they conferred among themselves, saying, What shall we do to this man? For that indeed a noble miracle had been done by them is manifest to all them that dwell in Jerusalem, and we cannot deny it. But that it spread no farther among the people, let us straightly threaten them that they speak henceforth to no man in His name. Amen? Alam niyo po mga kapatid, yung mga tao, imbis ang nakita nila kung ano yung magandang nagawa doon sa tao, na maaaring kumalik na kanyang pinaramdaman, o maaari doon sa tao magulo ang buhay na umayos. Sabi nila, wala naman tayong maititinay, talagang sila ay mayroong nagawa. No? Pero i-threaten natin sila na kailangan hindi na sila mananakal pa sa pangalan ni Jesus. Saan lang po? Nag-uumpisa lang po, mga kapatid, ang persecution po nito ng early church. Amen? So, ito po yung iniwasan ba nila? Hindi po. Winelcome po nila, mga kapatid, yung po persecution niyan na yan, dahil alam po nila, kailangan po nila yan para lalo sila bigit na maging matatag sa Panginoon. Ha? Pag binasa mo ang Book of Acts, nagkaroon po niyan ng rapid na multiplication ng mga mananampalataya. Nung umakyat si Kristo sa langit, at sabi po ng Bible, 120 ang members ng kauna-unahang church. Nung nangaral na si Peter, mga kapatid, ang sabi po ng Bible, 3,000, no? And multitudes were added unto the church daily. Amen? Doon po nag-umpisa na sila ay na-persecute. They were persecuted at ang nangyari po sa kanila na scattered abroad po sila. Nagkahiwalay, na-persecute sila. Dahil pag meron ganito pagtitipon, mga kapatid, dinadakip po yung mga yan. Kaya nangyayari, nag-iiwalay muna sila. Halimbawa, yung grupo ng mga taga-Diyas, o dito muna tayo mag-service, tayo mga taga-Diyas na, o yung grupo ng mga abangan, na ay mga taga-abangan na, nag-iwalay na dahil ka sa persecution. Pero alam niyo po ba, dahil din sa persecution, ang church ng Panginoon ay mas lalong lumaki at lumago. Amen? Amen? Dapat siguro mga kapatid, sa papanahunan po natin yan, magkaroon ulit ng ganong klaseng persecution eh. Ngayon si Rading umulihin papakain sa Leon. Tatanungin kay Rading, hindi ka maniniwala o itatatwa mo ang Panginoon o ikaw ang hapunan ng Leon ngayon. Diba? Doon masusubok eh, mga kapatid. Kaya tignan niyo po, ha? Iba po ang view kasi ng Panginoon sa persecution. Kaya sinabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, Blessed are they na nape-persecute for my sake, for theirs is the kingdom of God, or heaven. Diba? So iba po ang view ng Panginoon sa persecution. Sa Panginoon, ang persecution no, ay isang
pagsubok sa mga mananampalataya. Amen? Okay. Tingnan niyo. Paano po tinignan ng Panginoon ng persecution? Una po, nakita ng Panginoon, sa persecution, doon po makikita ang pagbawas ng bilang ng mga mananampalataya. Amen? Alam niyo po, ang mga karnal na Kristiyano, hindi po tatagal sa persecution eh. Naman niyo po ba yun? Na pag ikaw, alam lang ang iyong puso sa Panginoon, pag may persecution, sabi mo, bakit pa ako pumilit dyan? May persecution na na. O di hayaan mo na, nakakapuso nila. Wala ng church, o di wala na. Ganun na mangyayari. Pero yung mga mananampalataya na talagang ang hamon nila sa Panginoon ay mahigpit na maninindigan po yan. Harapin po nila ang kapatid kung ano man ang kanilang harapin para sila ay talagang manindigan na sila ay sa Panginoon. Meron pong isang pastor, pag-alamin po si Pastor Perdigon. Nagpunta ka na yung first name niya. Matandang pastor na po ito. Ito po si Pastor Perdigon, nung hindi pa siya po saved, siya po ay isang PC. Yung Philippine Constabulary, military po siya. Kaya yan, ang binibiro namin, yung naging pastor na, pag tinapit mo yan, at sa likod galing ng tapit, may tama ka talaga sa kanya. Dahil automatic na po, pag meron siya, alagang nakasalan, meron mo na kagad tama eh. Na-train po siya ng gano'n. Meron po siyang killer instinct, mga kapatid. Napalagad nyo ng ano niya, pagkasado yun ang training niya po sa pagiging sundalo. Na-save po yan, nag-aaral sa Bible School, at nag-umpisa ng gawain doon po sa Lipanto, mining, Bontok, Mountain Rock. Yung po mga kapatid, nang siya nagpapastor, yun po ang kainitan ng mga insurgency doon sa mga yan. Yung mga grupo nila maluwing. At nagkaroon po siya mga kapatid ng ganito po kongregasyon. Church. Meron po siya mga kaibigan na dating military, kinakutsaba niya po. Sabi niya gano'n, pwede ko ba kayo humingan ng tulong? Sabi gano'n, po, sir, ito po ganito. Kunyari, sa aming pananambahan, papasok kayo na armado. Tapos sasaktan niyo ako, tututukan niyo ako ng baril. Abang tayo na ganito. Tapos ganun din, ititrain mo lahat ng mga members. At sabihin niyo kung sino sa inyo at talagang naniniwala sa Panginoon niyo, papatayin namin. Ginawa nga nila. Talagang drama, production number talaga. Alam niyo ba, kalahati ng kanyang member tumakbo. Amen. Umuwi. Kaya yung mga naiwan talaga doon, nanginginigan talaga totoo nawala na yung kalahati, sabi ng pastor, maupo tayo lahat. Pati yung mga armadong buo, nakinig sa kanyang preaching. Ngayon ang tanong, anong mukha ang iyaharap ng mga nagsitakbo? Totoo pong istorya ito. Amen? Sa ito din, mga kapatid, ang tingin ng Panginoon sa persecution, kaya sinabi niyang blessed, kasi doon niya nasasala kung sino ang talagang kanya. Amen? So yun po ang una na nakita ng ating Panginoon. Kaya sabi po, di ba, sa James chapter 4, verse number 8, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Amen? Now, pangalawa, na dahilan, yung nakita ng Panginoon sa persecution. It will draw the true believers closer to God. Pag may persecution, talagang mas magiging malapit ang mga anak ng Diyos sa Kanya. Now, balikan po natin yung Acts
chapter 4. Verse number 29. Okay. Ito sabi. And now, Lord, behold, their threatening, and grant unto thy servants, that with all boldness they may speak thy word, by stretching forth thine hand to heal, and that signs and wonders may be done by the name of the Holy Child Jesus. 31. And then they had prayed. The place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake with the word of God with boldness. So, nagkaroon ng persecution, mga kapatid, alalahan niyo, karong po ito ng ating binasa na dinedrive nito si Peter and John. Na sila po ay pinagpapalo na. Pero dito po, the more the early Christians were persecuted, the more they become closer to their God. Di ba, amen? Oh. Di ba dati tayo may kasabihan, pag ikaw ay mamunga na puno, binabato? Amen? Nakita na ba kayo ng tao na mato ng puno na wala ng bunga? Ano binabato niya? Dahon? Ewan niyo po? Kaya pag meron kang ginagawa na tama, huwag kang magtaka kung meron mamakapo sa iyo. Una kasi, gusto nila kunin yung bunga mo. Alam niyo po yung mga taong naiinggit. Ay, ito naiinggit yung kaya kami binabato eh. Na, pag binato yung bunga mo, hindi rin naman nila mapapakin na bakit makukuha sa iyo eh. Bakit? Bubot pa eh. Mas maganda na siguro yung siya maghintay na lang ng mga nalaglag na bunga. At least kahit papano, yung na siguro yun. Diba? Kaya hayaan mo lang sila magbato. No, sisirain ka, sabi mo, yung pagkatao mo, sisirain yung kredibilidad mo, hayaan mo lang sila. Amen? Oh, diba? Lagi po natin nasasabi dito sa pulpito. Pag meron nagkikriticize sa iyo, huwag mo silang awatin. Now, let them criticize you. Bakit po? Kasi pag may criticism, it only clarifies us eh. Nakaklarify ka. Pag sinabi mo, yung pangit mo, hindi i-clarify mo, pangit ka ba talaga? O di pag totoo ka magalit. At kung hindi naman totoo, lalo ka naman magalit. Hindi ba? Amen? Oh. No, nasiriyasan mo yung iyong sarili. Na pag nakita mo, wala namang katotohanan yung na sinasabi, di at least napatunayan mo na hindi siya totoo. Di ba? Amen? Ang problema kasi natin, pag sinabihan ka na hindi totoo, ang ginagawa mo, pinapatunayan mo na totoo yung sinasabi niya. Lumalaban ka. Dapat patunayan mo mali siya. Amen? Na sinabi niya kasi sinungaling ako, magbira sinabi niya kasi ako ay ganito, ganun eh. O, hindi ka nag-alit, tingnan mo pala ganun. Na? So, patunayan mo mali siya. Huwag mong patunayan na tama siya. Oh, kaya ganyan po ang nangyayari. Kaya sabi na, draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Na? Kaya tingnan niyo po, sa verse 29, ang sabi ko din, and the Lord, and now, Lord, sabi niya, behold their threatening, and grant unto thy servant, that with all boldness they may speak thy word. Now, tingnan niyo po, doon sa verse 29, hindi ba kayo sila nanalangin? Kaya the more they were persecuted, the more time na meron po sila sa kanilang mga prayers. So, hindi ba naman, ano nangyayari nga? Dahil madalas silang manalangin, di madalas silang malapit sa Panginoon. Kaya yan ang yun ng Panginoon. Kaya sabi niya, blessed eh. Blessed o maligaya o masaya kayo o maging masaya kayo kapag kayo ay napipersecute. Kasi lalo kayo lumalapit sa akin eh. They are looking to God for their protection and welfare. Now, sabi
Panginoon eh. No? Kaya po sinasabi po dito sa atin ng ating Panginoon. No? Kaya more na tayo ay na-persecute, then the more we become closer. Amen? Amen? No. Nung ikaw ba ay nasa dating pananampalataya mo, meron ba nag-persecute sa'yo sa iyong dating pananampalataya? Wala naman. Amen? Bakit kayo nalagay sa totoo? Ang dami na nag-persecute sa'yo. Sa ibig sabihin, there is something na nag-different mula doon sa luma mo at sa ngayon na iyo na po ginagawa na para sa Panginoon. Di ba? Para ang demonyo minsan mga kapatid. Pagkakampi, hindi niya na po ginugulo. Kaya pag wala kang persecution, makakakampi ka. Amen? Pero pag meron kang mga persecution, alam mo na ikaw ay pinipersecute for righteousness sake. Yan ang sabi. Amen? Oh. Kaya iba pa rin na natin na makikita po natin dito po. Ha? Okay. Pangatlo, sa verse 32 ng Acts, sabi dito na, and the multitude of them that believed were of one heart and of one soul, neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common. Alam niyo po, kung ano ang ginawa sa kanila ng persecution? Na lahat po ng Kristiyano, una, sabi nga dito mga kapatid, na nag-decrease yung kanilang bilang. Pangalawa, they become closer to God. Pangatlo, mga kapatid, they became closer to each other. Amen? Naging lalo po maganda ang bonding ng mga mananampalataya. Nagkaroon sila ng totoong brotherhood. Hindi po yung brotherhood ng mga fraternity. O, yung mga college yan, ha? Nagpa-fraternity po kayo, ha? Ha? Sino yung college? Yan ba nagayaya sa yung fraternity? Sige, tumama kayo dyan at naisin kayo. Na? Siyempre, the more they were being persecuted, the more closer. Lalo silang tumatatak. Na yung mahina, kumakapit doon sa malakas. Na at yung malakas naman, binabahagi niya yung lakas sa mahihina. Kaya nangyayari, mga kapatid, hindi sila basta-basta na itutumba. Kaya yung bonding po nila, they were bonded together. Yung mga members na sa church, that nothing can break them. Yun ang naging maganda po. Kaya kung merong aatake, di ba? Para maganda kapatid, tignan nyo. Pag halimbawa, si Rene, natayo ka na, ato ka. Yan. Tapos si Rene, aatakihin mo siya. Halimbawa, sige, tayo ka na, atakihin mo. Sige, kunyari, susugurin mo. Walang laban. Di ba, amen? Pero kung itong limang kalalakihan na ito, kayo yan, nasa muna na yan. Sige. Protectionan nyo kayo si J.A. Protectionan nyo. Atakihin mo uli kayo. Wala na rin. Hindi niya nakaya. Nakikita niyo po, pag mag-isa ka, madali kang matalo. Pero, mga kapatid, pag nagkaisa, mahihirapan. Kaya dapat po tayo ay nagkakaisa. Hindi yung nakakaisa. Iba kasi magulang eh. No? Ayaw makipag-isa. Ang gusto, makaisa. Di ba? Kaya ganyan po ang nangyari sa kanila. Na
nung sila'y nag-bond together, then nothing can break them. Bakit po ano naging ganun sila? Because of persecution. They prayed. Hindi nyo ba napapansin mga kapatid? Pag marami tayong problema sa church, ibang klaseng prayer natin. Amen? Di ba? Iba yung pagtutulungan natin. Kaya po sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Yan ang tingin ng Panginoon sa persecution. Verse 33. And with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. Nandun tayo sa chapter 8, verse 4. Chapter 8, verse number 4. Okay. Therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Ang pag-apat na nakita ng Panginoon sa persecution, naghati-hati po sila o na-scattered sila abroad para po mas marami ang mga ngaral ng salita ng Diyos. Kaya na-scattered po sila because of persecution. May napunta doon sa norte, nangarap. May napunta doon sa south, nangarap. May napunta sa west, nangarap. May napunta sa east, nangarap. Kaya nangyari, yung gawain ng Panginoon, lalo dumami. Di ba? Parang mga ito po, ang nangyari, multiplication by division. Wala mo ba yan? Hindi ba kapag di-divide ka? Halimbawa, 8 divided by 2. Ilan? 4. Na yung 8, naging 4 na lang kasi di-divide mo eh. Pero ito, mga kapatid, nag-multiply sila. Habang hinahati sila, nag-multiply sila. Diba? So, sila ba ay mga kapatid, makakapag-hasik ng gospel sa ibang lugar kung hindi sila na-persecute? Kaya sila nag-iwahiwalay, mga kapatid, kasi pinersecute sila. At dahil po doon, nakita po nila, mga kapatid, na sila po ay makakapag-minister pa rin doon sa mga lugar na kung saan sila nakalpan. At sabi nga ng Panginoon, blessed. Amen? Pagpapala, yaan mo. Verse 34. Saan ba natin? Ano nangyari dyan? Neither was there any among them that lacked. For as many as were possession of land or houses, sold them and brought the price, sabi po dyan, the prices of the things that were sold. 35. And laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had did. And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, or the son of encourager or encouragement, a Levite, and of the country of Cyprus, having that, sold it and brought the money and laid it at the apostles' feet. Alam niyo ba mga kapatid, ano ba ang view ng Panginoon sa persecution? Ang nangyari po sa mga mananampalataya, it destroyed selfishness among the brethren. Wala po nang isip ng pangsarili naman. Na-persecute na sila eh. Yung mga breadwinner na namatay na po sila, mga kapatid, kailangan alagaan nila yung mga nabalo. At siyempre po, para alagaan yung kailangan nila ng pinansyal. So yung mga may pera, hindi sila, akin lang to, akin lang to. May pamilya din naman ginawa nila. Inilagay lahat po yan sa apostles' feet. At yung
ang kanilang ginamit para po i-minister yung mga widow sa mga churches. Amen? So, na-destroy yung pagiging makasarili. Amen? Kaya pag ang church natin nagiging makasarili na po, kailangan siguro natin ang persecution. Amen? Now, kaya po makita po natin yan na ganyan ang pananaw ng Panginoon sa tinatawag niya na persecution. And sinabi niya, blessed are they. Now, kaya mga kapatid, whether yan po ay persecution coming doon sa mga tao po na mga hindi mananampalataya o persecution na galing sa mga mananampalataya, hindi pa rin po nagbabago ang Panginoon na sinasabi niya, maging masaya, mapalad kayo. Amen? Kaya sa buhay po natin, mga kapatid, marami po mga ups and downs. Ngayon, masaya ka. Kaya di ba yung tayo kanta, sometimes we laugh together, sometimes we cry. Diba? Pero we are God's family. Diba? Kaya pag na-persecute tayo, sabi ng Panginoon, hayaan niya. No? Sapagkat yan talaga magyayari kung ako nga, pinersecute ka. No? Pero balikan po natin yung Matthew chapter 12. Matthew chapter 5, verse 12. Sabi mo na ng verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say, ganyan po, all manner of evil against you falsely for my sake. Naranasan niyo yan? Amen? Si Pastor Belmonte doon kami sa Pasig Line, doon sa Tana, district doon ang pangalan Pasig Line. May member po doon na si Ate Aida. Sa bahay nila, nagbabible study, filmahan si Pastor Belmonte. Na nagbabible study, mga kapatid, nagalit yung tatay ni Sister Aida. Bakit ka nagbabible study? Ayaw ko na dito. Sa demonyo yan. Ikaw, Pastor, demonyo ka. Pastor Belmonte talaga po naman. Hindi mo malaman kung anong kulay eh. Hindi ko lang buhok nun. Tingin ko dumiretso. Hindi napakatakit nun. Sasabihin sa demonyo ka, samantalang ang ginagawa mo para sa Panginoon. Di ba? Pero sabi ng Panginoon, blessed. Blessed are ye when men shall revile you, now and persecute you, and say all manner of evil against you falsely for my sake. Now, ito po ang gusto ko dyan, verse number 12. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Amen? Kaya the more you're being persecuted, the more na yung mga tao po nagsasabi ng all manner of evil against you for the sake of the Lord Jesus Christ, then the more rewards ang naghihintay sa kanila. Kaya pag wala kang persecution, wala kang reward. Walang tumuya sa'yo, wala kang reward. Iniwasan mo yung mga pagtutuya sa'yo, pag-iisulto sa'yo, nag-compromise ka, wala kang reward. Malapit ka mo rin, wala kang reward. Kaya sinabi po, ang view ng Panginoon sa persecution, huwag mong iwasan yan. Darating talaga yan. Pero ito sasabihin ko sa iyo, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward. Nalala ko po in the old, si missionary, Mrs. Now.
Pag kami po ay nagko-complain na sa Kanya sa hirap ng aming paglilingkod sa Panginoon, wala kami support, naglalakad kami mula seminaryo, papuntang simbahan ng Paco, mula Paco, pabalik ng seminary, wala kami pambili ng project, yung mga pranela, na gagawin namin mga background sa aming magtuturo, sa pedagogy. Ang lagi nga na sinasabi sa amin, Brother Garcia, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Lagi yun. Hanggang naging piruan na namin yun. Pag walang ulam, doon sa door, meron na sisigaw nun, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Kaya mga kapatid, may problema ko ngayon. Hindi kasi isweldohan. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Amen? Amen? Julie, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Amen? Nawala ng pambayan ng unang siglo at buwan ba yun? Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Amen? Nauntog ka, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Tayo po natin. Hindi na bayaran. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Ay, may manalangin. Mapagpala ng Diyos, salamat po sa mensahe. Minsan, meron po kami nakikita, iba naman, Panginoon, ang inyong pong nakita. At ito po yung nagpapatunay lamang, Panginoon, na ang inyong pong nakita para sa amin, yun ang tama, at hindi po yung amin pong nakita. Kaya, Panginoon, kung ang persecution namin pong nakikita na hindi maganda, pero sinabi mo po, blessed. Blessed po kami. Every time na kami po ay nag-persecute because of you, Lord, ay meron po pagpapalang doon. Kaya, Lord, salamat po muli sa hapon ito. Minsan po, Panginoon, nakita na naman namin ang inyong pong puso, ang inyong pong isipan, ang inyong pong kamay, Panginoon, na ito ay amin naman po dapat may pabuhay, may apply sa aming pong mga sarili. Kaya, Lord, salamat po na sinabi po, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Alam namin, Panginoon, dito sa lupa may katapusan ang aming oras. Diyan sa langit, mabubuhay po kami na walang hanggan. Kaya kung dito po kami makakatanggap ng reward, sa panandaling panahon lamang. Pero kung ang reward namin sa langit namin matatanggap, yan po ay walang katapusan na kasiyahan po sa amin. Kaya, Panginoon, tuloy ka po marusa, magbigay ng encouragement sa amin, palakasin po kami. Kung meron po kami, Panginoon, ngayon, napasan sa aming mga balikat, o maaaring sakit sa aming po mga dibdib, naway, Panginoon. Ito po ay maunawaan namin kung bakit nandyan at kung bakit pinapayagan mo po karanasan namin. Dito nga po sa altar, Panginoon, sabi ka, ay lumapit muli, makipag-usap sa inyo sa pananalig. Ito po, Diyos, ay aming inilig na salamatan sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo. Habang nakakay mo na kapigit, marahil nakita po kayo differently yung mga nararanasan mo na akala mo hindi maganda, pero sinabi ng Panginoon sa atin ngayon, mapalad. Happy is the man na nape-persecute. So ano man po, na mate, na nasa puso mo po ngayon, would you come to the Lord? Hindi ba po? Amen. Baka minsan, complain na po tayo, complain. Pero sabi ng Panginoon, rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Mahirap ang buhay. Maaari baka meron pa nagsabi sa'yo, yan, ang nangyari sa'yo, wala na naging baptist ka, hirap-hirap ka na. Wala kang kinalaman po yun. Dahil marami din namang mga taong mahirap na hindi baptist.
only part of our persecution. At yan ay pinapayagan ng Panginoon for us to become closer to Him, to become closer to each other. Baka minsan din naman, gusto sirain ng Panginoon ang ating pong pagiging makasarili. Live pa yun. So sabi niyo po ang Panginoon, mapagpalat mo ng Diyos sa naman po niya. Sa inyo pong hamon at bigay sa bawat anak po, liwanag at pag-unawa ng iyong pong salita. Minsan nga, para namin, napakahirap ng aming pong nararanasan dahil kami po ay naligtas, kami po ay nape-persecute, ang napapagsabihan ng mga masasamang salita dahil sa aming po pagpili po sa inyo. Pero sabi mo nga, Panginoon, mapalat po kami. And all persecution na aming po nararanasan, nakita po namin na kami nga po ay supremely blessed dahil kami po ay handang manindigan para po sa iyo. Sabi nga, kami po rin ay mag-rejoice, matuwa. At meron po mga rewards na hihintay po sa amin sa namin. Alam namin, Panginoon, na binibigyan po rin kami ng rewards dito po sa lupa. Mga pagpapala, naway, Panginoon, kami ang manatiling mo tapat po sa iyo. Kaya naman po, Panginoon, mga inilapit na inyo pong mga anak na yun. Hingin mo po ito po, Diyos. I-assure mo po sila, Panginoon, lagi, na ikaw ay kasama nilang lagi, araw-araw sa kanilang buhay. Ang kanilang nararamdaman, ito po ang pasakit o hinanakit man, lahat ng mga yan ay hindi mo nalimit po sila. Alam niyo po lahat ng mga damdamin na yan. Narariyan kayo lagi na tutulong po sa kanila. Magbibigay ng comfort. I-relieve sa mga lahat ng mga sakit ng kanilang pong nararamdaman, emotionally, mentally, physically, spiritually. Salamat po, Lord. Salamat po sa mga natanggap namin hamon at mensahe galing po sa iyo. Ito po, O Diyos, lahat ay aming inidito na naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.